Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Pilo. Taong 1990, probinsya ng Bicol. Isa ang pamilya ni Pilo sa mga naninirahan sa isang isla sa Bicol. Maliit lamang ang baryo kaya kung sakaling may usap-usapan sa lugar, madali lamang itong kumakalat sa mga naninirahan doon. Dati pa man, uso na ang tsismisan at makikita mo ang mga taong nagkukumpulan. Pero hindi na ito pinapansin pa ng pamilya ni Pilo dahil lahat ay mas abala sa paghahanap buhay. 4 silang membro ng pamilya. Ang mga magulang, si Pilo at bunsong lalaking kapatid. Ang kanilang tahanan ay 2 palapag at may napakalawak na bakuran. Sila lamang ang merong ganitong uri ng tahanan. Kaya hindi maiiwasang mapag-usapan ng mga kapitbahay. Sinasabi ng mga ito na napakaswerte ng pamilya dahil sila ang pinakamayaman sa lugar. Hindi naman na ito pinapansin pa ng ina. Dahil lahat ng meron sila, matyaga nilang nakuha sa pagtitinda nito sa palengke. May malaking pwesto ang pamilya na punong-puno ng panindang bigas. Marami silang suki dahil likas na mabait ang ina. At sa katunayan, madalas ay nagpapautang din ito. Araw-araw bukas ang tindahan kaya nagtutulungan ang buong pamilya sa pagbabantay kaya walang sinisweldohan. Magaling din humawak ng pera ang ina. At bata pa lamang, nakita na ang kalakaran ng negosyo sa sariling mga magulang. Kaya noong magkaroon ng pagkakataong makapagpatayo, talagang pinahalagahan ang bawat sentimo na umiikot. Ang tinatamasang biyaya, hindi din naman ipinagdamot ng pamilya sa mga kapitbahay at sa katunayan. Sila nga ang natatakbuhan ng mga ito tuwing may problema lalo na sa pinansyal. Ni minsan hindi nagdadalawang isip ang ina na magpautang lalo na kung ang rason ay tungkol sa pangkalusugan. Madami-dami na ding nailabas na pera na kahit kailan hindi na nakabalik. Karamihan ay wala namang kakayahang magbayad. Ngunit meron din namang pinilit na lamang kalimutan ang utang. At kahit sila na ang nalugi, sila pa din ang nagpapakumbaba. Ngunit hindi talaga may iwasan na may masamang tao sa lugar. Yung tipong sila na ang may utang, ngunit sila pa ang naninira kapag nakatalikod ang inutangan. Ang lahat ng ito ay naging normal na kay Pilo. Nakakaramdaman minsan ng galit. Ngunit palagi na lamang inaalala ang payo ng ina na ipagpasa Diyos na lamang ang hindi magandang ginagawa ng kapwa. Isang araw, dahil sa gabi na dumating ang mga biniling bigas sa mga magsasaka. 9:00 na ng gabi na magsara sila ng tindahan at dali-dali nang naglakad pa uwi. Nang akbang papasok na sana ng tahanan, bigla namang dumating ang hingal na tiyahin at nagtanong kung pwede bang makahiram ng pera dahil isinugod sa ospital ang asawa. Tinanong naman ng ina kung magkano ang kakailanganin. Dali-dali namang tumugon ang tiyahin na 10,000. Nagulat ang pamilya. Napakalaking halaga at wala silang hawak na ganong pera dahil kakabayad pa lamang nila sa mga magsasaka. Pasensya na Ate Lourdes, pero wala po kaming ganyang kalaking halaga. 4,000 lang ang kaya kong ipautang ngayon. Hindi naman po sa nagdadamot pero yun lang talaga ang meron kami ngayon.
dahil madami din bayarin sa tindahan. Wika ng ina. Hindi naman inaasahan ng pamilya ang naging reaksyon nito. Umirap ang tiyahin. Nagpumilit na yun talaga ang kakailanganing pera. Dahil sa kapatid ito ng ama, walang pag-aatubili itong sumabat. Ano ba yan, Lourdes? Ikaw na nga ang humingi ng pabor eh. Ikaw pa tong akala mo kung sino. Wala nang ibang pera. Kung tanggapin mo ang 4,000, makakatulong na yan sa asawa mo. Pero kung magpupumilit ka, maaari ka nang umalis at hindi na kami makikialam sa'yo. Wika ng ama. Habang naiirita sa pag-uugali ng kapatid. Hindi naman ito sumagot pa. Sa mababang boses, nagwika itong kukunin na ang pera. Kinuha naman ng nanay ang salapi at inabot kay Lourdes. Pagkakuha ay tumalikod na ito. Ni hindi man lamang nagpasalamat at diretsong naglakad pa uwi. Humingi naman ng paumanhin ng ama dahil sa dati pa man. Masama na talaga ang ugali ng kapatid. Ngumiti naman ang ina at sinabing ayos lang. Pumasok na ang mag-anak sa loob ng tahanan. Nagboluntaryo na din si Pilo na magluto ng hapunan. Binadali na ang pagluluto at nang matapos ay sabay-sabay nang naghapunan. Pagkatapos, kaagad din namang nakatulog ang pamilya. Kinabukasan, maagang pumunta ang pamilya sa palengke para simulan ang normal na ikot ng araw. Bandang 1:00 ng hapon, may isang kapitbahay ang bumili sa tindahan. Dahil sa likas na malakas ang boses ng ginang. Hindi sinasadyang marinig ng binata ang balitang sinabi nito. Nabalitaan ko, Mari, na nangutang sa'yo kagabi si Lourdes. Hindi naman sa naninira ako, no? Payo lang. Hindi talaga yung ginagamit sa pagpagamot sa asawa niya. Naubusan lang siya ng ipangtataya sa sugal. Kaya nga kagabi pumunta sa'yo eh. At pagkabalik sa sugalan, patawa-tawa pa dahil nautukan nga daw niya. Wika ng ginang. Dahil sa narinig, hindi naman naiwasan ng ina na makaramdam ng galit. Ngunit pilit lang itong nagtimpi dahil meron pang kausap. Nang makaalis ang ginang, nagsumbong ito sa bagong dating na asawa. Nagalit naman ang ama at walang pag-aalinlangang umalis at sinabing pagsasabihan ang kapatid. Napatakbo naman si Pilo para sundan ng ama. Habang mabilis na naglalakad ay nakakaramdam na ng kaba si Pilo. Dahil alam niya na iba ang ugali ng ama kapag nagagalit. Nang makarating sa tahanan ng tiyahin, naabutan ang mag-asawa na nagsisibak ng kahoy. Kagad na pumasok sa bakuran ang ama at pinagsabihan ang kapatid. Hindi naman nakialam ang asawa dahil away magkapatid yon. Sa buong pagtatalak ng ama, hindi naman nagawang sumagot ni Lourdes kaya pagkatapos ay galit na galit itong umalis. Nakasunod pa rin si Pilo sa ama. Ngunit bago pa man makalayo, napalingon ito at kitang-kita ng dalawang mata na nanlilisik ang mata ni Lourdes habang nakatitig sa ama. Napahawak naman si Pilo sa braso ng ama dahil sa naramdamang takot. Pagkabalik ng palengke ay hindi na nagsalita ang ama at si Pilo na lamang ang nagkwento sa ina ng mga naganap. Wala namang tinugon pa ang ina. Dahil sa dati pa man, inirerespeto nito ang anumang desisyon o gawin ng asawa. Maaga silang nakapagsara ng tindahan dahil medyo matumal ang benta ng araw na yon. Bago pa man umuwi, bumili na lamang ng mauulam para bigas na lang ang lulutuin pagka-uwi.
Nang makarating sa tahanan, nagpahinga na ang mga ito at hindi kalaunay kumain na ng hapunan. Ngunit habang kumakain, biglang nangati ang tiyan ng ina. Walang humpay ito sa kakakamot kaya naman kinuha ni Pilo ang langis para sa pangangati. Inabot ito sa ina at nagpaalam na itong mauuna na sa kwarto dahil hindi naman magandang magkamot sa harapan ng pamilya. Tinapos muna ni Pilo ang pagkain at sabay-sabay na nilang pinuntahan ang ina para tignan ang nangangating tiyan. Ngunit kahit punong-puno na ng langis ay walang humpay pa rin sa pagkamot ang ina. Ginagamit na din ito ang suklay para hindi magkasugat. Nagwika ang ina na matulog na ang tatlo dahil sa makatilang naman at walang kailangang ipag-alala. Sumunod naman ang tatlo at dali-dali ding nakatulog. 3:00 na madaling araw. Nagising ang binata dahil nakaramdam ng pagkaihi. Nang akmang babangon na sana, biglang nalingat ang atensyon sa ina dahil madaling araw na ay hindi pa din ito nakakatulog dahil sa pagkakamot. Nilapitan ito ni Pilo. Nagulat nang makitang pulang-pula na ang tiyan at nang hahawakan ay parang nalamog na parang ubas. Dahil sa hindi na malaman ang gagawin, ginising nito ang ama para tignan ang tiyan ng ina. Matapos ay pumunta na muna ng palikuran dahil hindi na kayang pigilan ang ihi. Pagkabalik nakita niyang nag-aalala ang ama ngunit walang magawa dahil hindi nito alam ang pwedeng solusyon. Nagwika naman si Pilo na antayin na lamang ang ilang oras para pumunta ng ospital na mabigyan ng ibapahid at maiinom na gamot. Pagsapit naman ng 6:00, kaagad nang umalis si Pilo at inapapunta sa ospital. Kaya ang ama at bunsong kapatid ang naiwan sa pagbabantay sa tindahan. Ayon sa doktor, wala namang sakit ang ina. Nasobrahan lang sa paggamot ng tiyan kaya nagkaganon. Nagtataka naman si Pilo dahil napakalambot na talaga nito ngunit parang normal lang ang sitwasyon sa paraan ng pagkakasabi ng doktor. Matapos mabayaran ang pampahid na gamot, umuwi na ang dalawa at hindi na muna pumunta ng tindahan. Ang akala ng binata, tuluyan ang gagaling ang ina dahil sa gamot ngunit paglipas ng 1 linggo, wala pa ring nagbabago sa kalagayan nito. Kung saan-saang ng ospital dinadala ang ina ngunit ni isang gamot. Walang nakakapagpagaling dito. Hanggang sa ilang araw pa ang lumipas, mas lalong lumalala ang kalagayan ng ina. Hanggang sa palagi na lamang nakadapa, maikuskus lamang ang tiyan sa magaspang na bagay. Nangangayayat na din ito dahil halos hindi na makakain at walang oras na hindi nakahawak ang kamay sa tiyan. Dahil sa sitwasyon, dumating sila sa punto na halos sumuko na lamang sa paghahanap ng makakagamot. Nabubulok na ang tiyan ng ina dahil sa sugat at may napakasangsang na amoy. At sa katunayan, tuwing lilinisan ng isa sa miyembro ng pamilya gamit ang pinakuluang dahon ng bayabas, gumagamit pa sila ng pantakip sa ilong para hindi lamang malanghap ang umaalingasaw nitong amoy. Hanggang sa isang araw, habang nagluluto si Pilo sa kusina ay nakarinig siya ng katok sa pinto. Dali-dali naman itong pinagbuksan at nakangiting matandang lalaki ang bumungad. Magandang araw, iho. Pwede ko bang matignan yung nanay mo? Huwag kang mag-alala. Isa kong albularyo. Wika ng matanda. May kaunti mang pag-aalinlangan dahil baka nagpapanggap lamang. Ngunit pinatuloy pa rin ito ni Pilo sa loob ng tahanan.
Sa pagbabakasakaling yun ang sagot sa karamdaman ng ina. Sinamahan na sa kwarto at dito dahan-dahang hinawakan ang tiyan. Barang, binarang ang nanay mo kaya makati ang tiyan niya. Galing ito sa isa sa pinakabihasang mambabarang sa lugar natin. Wika ng albularyo. Hindi man naniniwala sa ganitong paraan ng panggagamot. Ngunit sa puntong yon, ipinagkatiwala na ni Pilo ang kalagayan ng ina sa matanda. Maya-maya pa ay nagsimula na itong magdasal. Nanlaki naman ang mga mata ng binata. Nang biglang nagsilabasan ang mga itim na butike sa tiyan ng ina. Sinubukan pa niyang kuskusin at ikurap ang mga mata. Dahil baka namamalik mata lamang. Ngunit patuloy pa din sa paglabas ang mga ito. Isang oras din ang naging gamutan kaya naman halos mapuno na ng butike ang buong kwarto. Ang iba naman, kusa nang lumalabas. Habang ang iba ay nagtatago pa sa ilalim ng higaan. Ibinili ng albularyo na pagpahingahin muna ang ina. Nag-iwan ito ng isang botelya na may lamang pampahid sa butas-butas na tiyan ng ina. Dahil ito ang pinaglabasan ng mga butike. Matapos ay nagpaalam na din ang matanda. Nagpasalamat naman si Pilo. Nang tuluyan ng nakalabas ang albularyo, dinignan nito ang tiyan ng ina. Natulala dahil tila nagmistulang pugad na ito ng mga bubuyog dahil sa mga naiwang butas. Ngunit pilit na lamang nitong pinalakas ang loob dahil ayon naman sa albularyo, gagaling na ang ina pagkalipas ng ilang araw. Paisa-isa pa din naglalabasan ang mga nakatagong itim na butike. Hinayaan na lamang ito ni Pilo. 6:00 ng gabi. Nagising na ang ina at ayon dito. Maginhawa na ang pakiramdam pero medyo masakit na lang ang mga sugat. Maya-maya pa, dumating na din ang ama kasama ang kapatid at dito nilahad ni Pilo ang buong pangyayari. Malaki ang pasasalamat ng mag-anak dahil natuldukan na din ang pasakit ng ina. Lumipas ang 1 linggo. Nakabalik na sa normal ang pamumuhay ng pamilya. Nakakasama na din ang ina sa palengke. Ngunit pinapaupo lang ng asawa dahil baka masagi kung saan-saan ang sugat. Nang mga panahong yon, nanatili naman si Pilo sa tahanan dahil merong kinukumpuning parte ng bahay. Madalas niyang napapansin ang malaking itim na butiki na nasa higaan ng ina. Dahil naalala nito ang kalunos-lunos na nangyari, hindi na nakapagpigil ang binata. Dinampot niya ito at pinagtataga ng dalang bolo. Makalipas lang ang 3 araw. Pumutok ang balita sa barangay na pumanaw na si Lourdes. Labis namang nabigla ang pamilya ni Pilo. Dumalaw ang mga ito sa burol. Ngunit napansin ng binata na habang nasa loob ito ng kabaong, may isang itim na butike ang nakadikit malapit sa braso nito. Pinagmasdan lamang yon ni Pilo hanggang sa sumuksok sa parteng likuran ng ginang. Nakakapagtaka naman kung paano ito nakapasok sa loob at isa pa. Bakit parehong-pareho ang butike na galing sa barang at nasa kabaong ng tiyahin? Ngunit nanahimik na lamang si Pilo sa nakita kahit hanggang sa mailibing ito. Yon ang huling alaala ng lugar kay Lourdes. Hindi na din naulit pang mabarang ang ina. Napakatagal ng panahon ang lumipas magmula nang mangyari ito. Mulat na ang kaisipan ni Pilo patungkol sa barang. Ngunit nanatiling tanong sa isipan.
kung ano ang koneksyon ni Aling Lourdes at itim na butike. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Sander. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Davao. Buwan ng bakasyon sa eskwelahan nila Sander. Kaya nagkayayaan ang magkakaibigan na pumunta ng Davao. Ano? Punta tayo ng Davao? Maganda doon para kahit papano eh. Makalanghap tayo ng sariwang hangin. Dito kasi sa Manila, puro usok lang na sasakyan ang meron eh. Wika ng kaibigang si Mikoy. Kanino naman tayo tutuloy doon? Wala naman tayong kakilala sa Davao. Maski ako walang kamag-anak doon. Sabat ni Pai. Hindi ba si Jenjen taga Davao? Siya kaya yung tanungin natin. Malay nyo, di ba? Pwede tayong makituloy sa kanila. Tugon ni Sander. Napakunot naman ang noo ng dalawa. Taga Davao ba yun? Ang alam ko, sa Tondo na sila nakatira. Sino naman ang nagsabi sa'yo na taga Davao si Jenjen? Tanong ni Mikoy. Nabanggit lang sa akin ni Binsoy. Di ba dati niyang kasintahan yun? Ang sabi niya, doon sila nagkakilala ni Jenjen. Malay nyo, may kakilala pa doon si Jenjen. Di pwede pa tayo makituloy? Tugon ni Sander. Di tanungin natin si Binsoy. Kahit naman na hindi na sila magkasintahan eh. Malapit pa din naman sila sa isa't isa, di ba? Wika ni Mikoy. Bakit hindi nyo kaya gawin nang matapos na ang usapan na ito? Puro kayo plano hindi naman natutuloy. Wika ni Pai. Natahimik naman ang dalawa at ilang sandali pa ang lumipas. Napadaan sa gawin nila si Binsoy, kaya kagad itong tinawag na magkakaibigan. Uy Binsoy, di ba ang sabi mo sa akin taga Davao si Jenjen? May bahay pa ba sila doon? Tanong ni Sander. Nako, wala nang bahay sa Davao sila Jenjen Pero may mga kakilala sila doon. Bakit ba? Tugon ni Binsoy. Napangiti naman ang tatlo sa naging tugon ng kaibigan. Bala kasi naming magpunta sa Davao Kaso wala kaming kakilala doon. Gusto sana naming may kasama. Wika ni Sander. Kausapin niyo si Jenjen. Siya ang may alam doon Hindi rin naman ako pamilyar sa Davao Nagbakasyon lang ako doon. Tugon ni Binsoy. Baka gusto niyong sumama ni Jenjen. O kahit ikaw na lang. Basta pasuyo kami ha. Patanong kay Jenjen baka may bahay kami na pwedeng tuluyan. Magbabayad na lang kami kung kailangan. Wika ni Mikoy. Sige, babalitaan ko kayo. Sakto at gusto ko din magbakasyon kaso wala akong kasama Si Jenjen kasi, uuwi sa lugar ng boyfriend niya. Ayoko naman maging third wheel no. Kaya kahit niyaya nila ako, hindi ako sumama. Tugon ni Binsoy. Yun naman pala Sumama ka na lang sa amin. Mas masaya kung marami. Kaya nga lang, kailangan talaga natin matutuluyan Mahal naman kasi kung mag-hotel pa tayo. Wika ni Mikoy. Ay, balitaan na lang kami Binsoy Last day pa naman natin bukas. Ito kasing dalawang to. Gustong gusto sa Davao. Kung ako naman kasi ang papipiliin, gusto ko na lang sa Palawan. Kaso ayaw nitong dalawa. Wika ni Pai.
Sige, sasabihan ko na lang mamaya si Jenjen. Tapos kausapin nyo na lang bukas ha. Tugon ni Binsoy. Sige pare, salamat ha. Asahan namin yung sagot mo. Wika naman ni Sander. Pag-alis ni Binsoy ay natuwa ang magkakaibigan. Huwag nga kayo masyadong magsaya. Wala pa kang sagot si Jenjen eh. Baka kapag walang matutuluyan sa Davao, sa Palawan na lang ang punta natin. Wika ni Pai. Meron na yan. Tuloy-tuloy na yung Davao natin. Kaya huwag ka na masyadong magdasal dyan. Tugon ni Sander. Natawa naman si Mikoy sa sinabi ng kaibigan. Hinataw naman ni Pai sa balikat ang binata. Tasal ka dyan. Timawa ka talaga, Sander. Anong tingin mo sa akin, mangkukulam? Tanong ni Pai. Uy pare, tama na yan. Piko na yung misis ko. Baka mamaya ako paginitan yan. Wika ni Mikoy. Napahagalpak naman ng tawa si Sander sa sinabi ng kaibigan. At napailing na lamang. Ang lakas ng tama mo, Sander, no? May mali ba sa sinabi ni Mikoy? Porque wala ka lang girlfriend eh, kaya bitter ka? Nakasimangot na wika ni Pai. Ay nako, ayoko na nga. Nakakaawa ka naman, Mikoy. Tugon ni Sander. Matapos ang pag-uusap na yon, umalis na ang magkakaibigan. Nagkanya-kanya na ang mga ito at umuwi sa sari-sariling tahanan. Pagkarating doon, nakaramdam ng puwang sa puso si Sander. Mag-isa na naman ito at napakalungkot. Matagal nang yumao ang nanay at tatay ni Sander. Ang kuya na lamang nito ang siyang pamilyang natitira sa kanya. Ngunit abala naman ito sa pagtatrabaho para sa pantustos sa kanilang pangangailangan. Gayunpaman, kahit na may kuya na maaasahan si Sander, gumagawa ito ng paraan upang makatulong sa kanilang gastusin. Pumapasok ito sa isang karinderya bilang tagahugas ng pinggan. Isang matandang antingero ang may-ari ng karinderya na pinapasukan ni Sander. Kaya naman mahigpit ito sa mga tauhan pagdating sa kalinisan. Pagkatapos magpahinga, kaagad na itong pumasok sa trabaho. Bakbak agad ito sa napakaraming hugasin. Ayusin mo, Sander, ang paghuhugas ng pinggan. Pero kumain ka na muna dyan. At mukhang lalamya-lamya ka eh. Paano ka gaganahan sa trabaho kung walang laman ng sikmura mo? Wika ni Lolo JM. Kaagad namang sumagot ang binata. Ayos lang po, Lo. Kumain na po ako kaya hindi na po kailangan. Tsaka alam ko naman po ang gagawin eh. Matagal na po ako dito sa karinderya mo. Kaya gamay ko na po yung lahat ng gawain dito. Tugon ni Sander. Napatango naman ang matanda sa sagot ng binata. O sige, ikaw ang bahala. Kumain ka na lang dyan kung gusto mo. Hindi naman ako mahigpit pagdating sa pagkain. Dahil mas mahalaga ang kalusugan nyo. Abay, mas mahirap kapag nagkasakit kayo. Yan ang palagi nyong tatandaan. Wika ni Lolo JM. Tanging pagtango na lamang ang naisagot ni Sander. Maging na mga kasama nito sa trabaho. Halos araw-araw. Yun ang palaging pinapaalala sa kanila ni Lolo JM. Matapos na magpaalala sa mga tauhan, umalis na ang matanda. Nagpunta na ito sa harapan upang asikasuhin ang ilang customer na bumibili sa kanila. Nagsisipag sa trabaho ang binata. Nais nitong madagdagan ang ipon upang may pera pagpunta ng Davao. Nagtrabaho magdamag ang binata.
Kahit na may klase ito kinabukasan ay tila wala itong pakialam. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, pinauwi na ni Lolo JM ang binata upang makapagpahinga. Binigyan nito ng malaking halaga ang binata dahil sa kasipagan. Laking tuwa naman ni Sander. Nagpaalam na din ito sa amo na magbabakasyon kahit hindi pa sigurado ang kanilang lakad. Pumayag naman si Lolo JM, kaya labis na tuwa ang naramdaman ng binata. Kinabukasan, inayos na kaagad ng binata ang mga gamit at pumasok na ito ng eskwelahan. Naabutan niya si Mikoy na kausap si Binsoy at Jenjen. Oh, andyan ka na pala, Sander. Pare, may matutuluyan na tayo. Sinabi na ni Jenjen sa amin. Pamilyar naman si Binsoy doon sa lugar eh. Wika ni Mikoy. Napangiti naman si Sander sa sinabi ng kaibigan. Talaga? Kung ganun tuloy na pala tayo sa Davao. Baka gusto mong sumama, Jenjen? Tanong ni Sander. Naku, hindi ako pwede. Nakapagplano na kasi kami ng boyfriend ko. Kaya naman nakaayos na yun at bawal nang baguhin. Tugon ni Jenjen. Napatango naman ang magkaibigan at matapos makausap si Jenjen, umalis na din ito. Matapos ang klase na magkakaibigan, nag-asikaso na ang mga ito at kinabukasan ay nagkita-kita sa bahay ni Mikoy. Dahil ito ang merong sasakyan. O ano, tara na. Hindi na ako makapaghintay. Excited na akong puntahan yung magagandang pasyalan sa Davao. Wika ni Mikoy. Nakasimangot naman si Pai at hindi ito tumutugon sa mga sinabi ng kasintahan. Napansin naman ni Sander ang pananahimik ng kaibigan. Kaya naman kagad niya itong inasar. Uy pare, ang tahimik yata ng syota mo ah. Mukhang hindi niya gusto sa Davao tayo magbakasyon. Wika ni Sander. Dali-dali namang tumugon si Pai sa sinabi ng kaibigan. Paki mo ba kung tahimik ako? Ayoko nga mag-ingay. Ang dami mong napupuna no? Kutungan kita dyan Tugon ni Pai. Kitang-kita ang pagkapikon sa muka. Uy, huwag niyo na lang asarin yung misis ko. Meron kasi yan ngayon eh. Tumahimik na lang tayo, mahirap na. Wika ni Mikoy. Dali-dali namang nanahimik si Sander. Sumakay na lamang ito ng sasakyan. Nang masigurado na ayos na ang lahat, umalis na ang mga ito. Inumpisahan na ni Mikoy ang pagmamaneho sa sasakyan. Naging maayos ang biyahe ng mga ito at dahil medyo traffic na mga oras na yon, natagalan ang biyahe ng mga ito kaya naman napag-isip-isip ng barkada. Huminto na muna sa isang apartel upang doon magpalipas ng gabi. Matapos makapagpahinga, muling bumiyahe ang mga ito ngunit sa kalagitnaan ng pagmamaneho, bigla na lamang umulan ng napakalakas. Kaya naman napilitan ang magkakaibigan na muling magpalipas ng oras sa isang motel upang magpatila ng ulan. Ang malas naman ng bakasyon na to. Maulan. Nakakaasar naman Dapat nag-eroplano na lang tayo Aksaya lang sa oras. Pagrereklamo ni Binsoy. Sinabi mo pa, mabigat kasi yung loob ni Pai kaya siguro ganyan. Pang-aasar ni Sander. Masama namang tumitig sa kanya si Pai. Huwag mo nga akong dinadamay dyan, Sander. Puro kayo kalokohan Tsaka Binsoy, hindi naman kami kasing yaman mo, no? Tugon ni Pai.
Dali-dali namang pumigitna sa mga kaibigan si Mikoy. Tama na nga yan. Baka magkapikunan pa kayo eh. Wika ni Mikoy. Ito na nga mananahimik na. Yan kasing syota mo eh. Nakasimangot palagi. Pangitiin mo nga yan. Kaya inaabot tayo ng malas eh. Huling hirit ni Sander. Aba, sa akin pa isinisi wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Masakit yung puson ko eh. Gusto niyong umiti pa din ako? Wika ni Pai. Natahimik naman ang mga ito at hindi na umimik pa sila Sander. Inabot na ng gabi ang magkakaibigan dahil sa ulan. Kaya naman nagpasya ang mga ito na ipagpabukas na lamang ang biyahe. Pagising ng umaga, nasilayan na nila Sander ang haring araw. Kaya kagad bumiyahe ang mga ito. Naging mabilis na ang biyahe ng mga ito lalo pat malapit na sila sa Davao. Ilang oras ang lumipas. Nakarating na doon ang magkakaibigan. Salamat na sa Davao na din. Teka, ito nga pala yung numero ng sinabi ni Jenjen na tutuluyan natin. Kaya tawagan nyo na lang yan ha. Wika ni Binsoy. Kaagad namang kinuha ni Sander ang numero na binigay ni Binsoy at tinawagan. Ilang sandali pa ang lumipas. Kaagad namang sumagot ang numero. Sinabi nito ang address ng kanilang tahanan at upang hindi na maligaw ay kagad sinulat yon na magkakaibigan. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Mikoy. At ilang sandali pa ay nakarating na ang mga ito sa isang pasulong na lugar ngunit dalawa ang daanan. Nalito ang magkakaibigan. Hindi magawang magtanong ng mga ito dahil walang tao sa lugar na yon. Hindi pa, Binsoy. Sabi mo alam mo papunta doon. Saan sa tingin mo yung dapat nating daanan? Tanong ni Pai. 100 lang naman yung meron noon. Kaya hindi ako sigurado. Hindi ko alam kung ano ang dapat nating puntahan dyan. Tugon ni Binsoy. Napabuntong hininga na lamang ang magkakaibigan at kagad nagpasya ang mga ito. Ano sa tingin nyo? Saan dapat tayo dumaan? Kailangan natin magdesisyon ng maayos. Wika ni Mikoy. Kung ano man ang gagawin natin, dapat walang sisiyan eh. Pero mas mabuti siguro, sama-sama tayo para wala mapahamak. Tugon ni Sander. Tawagan nyo kaya ulit yung number para malaman natin, di ba? Kesa nang hula tayo. Dagdag ni Pai. Walang signal eh. Liblib na kasi yung parte na to kaya siguro ganun. Tugon ni Sander. Nalinti ka na. Sige, subukan na lang natin, wala naman masama, di ba? Tiwala lang. Wika ni Pai. Di saan nga tayo? Kanan o kaliwa? Dapat pare-pareho tayo at iisa ang desisyon para walang sisihan. Wika ni Binsoy. Nag-usap-usap ang mga ito hanggang sa napagdesisyonan nila na sa kanang daan sila pupunta. Nagpatuloy lang ang mga ito hanggang sa nakarating sila sa kalagitnaan ng daan. Wala pa din silang nakikitang mga bahay kaya naman naalarma na ang mga ito. Teka, bumalik na lang kaya tayo sa bayan. Tapos magpasundo na lang tayo. Iba ang kutob ko dito eh. Wika ni Sander. Ilang sandali pa. Naisipan ng mga ito na bumalik na lamang gaya ng sinabi ni Sander. Lalo pat paggabi na ng mga oras na yon. Hanggang sa bigla na lamang huminto ang sasakyan na magkakaibigan. Naalarma ang mga ito at nagkatinginan.
Bakit bigla tayong huminto? Tanong ni Pai. Naku, naubusan na tayo ng gasolina. Teka, may dala naman ako eh. Kaya huwag kayong mag-alala. Wika ni Mikoy. Dali-dali itong bumaba ng sasakyan upang kunin ang gasolina sa likod. Kaagad niya itong inilagay. Ngunit nang muling paaandarin na ng binata ang sasakyan, hindi na ito gumana. Pare, anong nangyari? Ang dilim pa naman dito. Wika ni Sander. Hindi ko nga alam eh. Puno naman pero ayaw umandar. Tugon ni Mikoy. Napakamot na lamang ito ng ulo. Pababa na nga muna ako. Ang init eh. Tsaka subukan nyo na magtingin-tingin, Sander. Baka naman may bahay dyan sa tabi-tabi. Wika ni Pai. Sige, dito na muna kayong dalawa. Maglalakad kami ni Sander. Tignan namin kung may bahay ba sa lugar na to. Wika ni Binsoy. Mag-iingat kayo ah. Kasi baka mamaya maligaw pa kayo. Pagpapaalala ni Mikoy. Napatango naman ang dalawa. Nagsimula na ang mga ito na maglakad upang humingi ng tulong. Naglakad ang dalawa. Hanggang sa napansin sa bandang dulo. Merong liwanag kaya naman kagad nagpunta ang dalawa at nakita nila ang isang malaking bahay. Ano, Sander? Subukan nating humingi ng tulong. Mukhang may tao naman sa loob ng bahay eh. Kasi may mga ilaw, di ba? Wika ni Binsoy. Kaagad namang kumatok ang mga ito. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang babae. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito sa bahay ko? Tanong ng babae. Ako nga po pala si Sander. Naliligaw po kasi kami ng mga kaibigan ko. Tapos nasiraan pa po kami ng sasakyan eh. Pwede po bang makituloy muna kami? Tugon ni Sander. Magmadali kayo. Pumasok na kayo. Nasaan ba ang mga kasamahan niyo? Delikado dito sa labas kapag ganitong oras. Muling wika ng babae na nagpakilalang Aling Inday. Kaagad kinabahan ang dalawa kaya naman pinuntahan ni Binsoy sila pa. Uy, tara na. Delikado daw dito sa labas, sabi ng matandang babae. Bilisan nyo. Nakiusap si Sander na makituloy tayo doon sa bahay ng matanda. Wika ni Binsoy. Dali-dali namang kumilos ang mga ito. Habang naglalakad, nakakita ang mga ito ng isang malaking paniki at muntik nang makuha si Pai. Mabuti na lamang. Kagad itong napayuko. Ano ba yun? Bilisan na nga natin. Kinakabahan na ako dito eh. Wika ni Pai. Dali-daling tumakbo ang mga ito hanggang sa nakarating sa bahay na natagpuan ng dalawa. Pagkarating sa tahanan, kaagad namang pinapasok ang mga ito. Bakas sa mata ng babae na tila natatakot. Ano po ba ang pangalan mo, Nay? Tsaka ako nga po pala si Mikoy. At sila nga po pala ang mga kaibigan ko. Pagpapakilala ni Mikoy. Ako nga pala si Inday. Paano kayo nakarating dito sa tagong baryo namin? Delikado dito. Tugon ni Aling Inday. Nagkatinginan ang magkakaibigan at napakunot ang noo. Ano po bang ibig mong sabihin, Nay? Hindi din naman po kasi namin sinasadya na makapasok sa lugar na to eh. Naligaw lang po talaga kami. Tanong ni Sander.
Isara niyong mabuti ang mga pintuan at bintana. Huwag niyong bubuksan ang mga yan. Dahil nag-aabang lang ang mga tao na may sa kaliwa. Tugon ni Aling Inday. Kaagad namang napatango ang magkakaibigan. Pinatuloy ang mga ito sa tahanan ni Aling Inday. Tanging mga kandila lamang ang siyang nagbibigay liwanag sa loob ng tahanan. Aling Inday, wala po ba kayong telepono dito? Makikitawag po sana ako. Tanong ni Pai. Wala akong ganon dito sa bahay. Isa pa, hindi din naman naabot ang signal dito. Kaya hindi din talaga kayo makakatawag. Magpahinga na kayo. At bukas din umalis na kayo sa lugar na ito. Kung ayaw niyong pagsisihan ng pagpunta niyo dito. Tugon ni Aling Inday. Kitang-kita ang pagtataka sa mukha ng magkakaibigan. Kaya kaagad namang napatanong si Sander. Teka po, Aling Inday. Ano po bang meron sa lugar na to? Bakit palagi niyo pong sinasabi na delikado? Pero nandito ka pa din nakatira. Tanong ni Sander. Mahabang kwento. Pero dito ako lumaki. Ayokong umalis sa lugar na ito at pamana na sa akin ng mga magulang ko ang tahanang ito. Hindi naman ganito noon. Tugon ni Aling Inday. Natahimik na lamang ang mga ito at nagpunta sa silid na sinasabi sa kanila ni Aling Inday. Nang gabing yun, hindi mapakali si Binsoy kaya naman kahit sinabihan silang wag lalabas ng tahanan. Hindi ito sumunod dahil sa kagustuhang makaalis na sa lugar. Inayos nito ang sasakyan. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas ay bigla na lamang may kumalmot sa likuran ng binata. Napasigaw ito sa sakit. Dali-daling tumakbo sa loob ng tahanan at hindi nito nagawang isara ang bahay dahil sa takot. Nakapasok sa loob ng bahay ang isang manananggal. Nagkataon namang nasa sala ang magkasintahan kaya naman naalarma ang mga ito nang makita ang isang babae na kalahati ang katawan. Aling Inday, tulong. May nakapasok po nilalang sa bahay ninyo. Sigaw ni Pai. Nang marinig ni Sander ang sigaw ng mga kaibigan, kaagad itong lumabas ng silid. Dito niya nakita na pilit na inaatake ng isang manananggal si Pai. Kaagad kumuha ng kutsilyo ang binata at sinaksak sa pakpak ang babae. Nagkakagulo na ng mga oras na yon. Kaya naman naalarma na din si Aling Inday. Napadasal ito nang makita ang manananggal sa loob ng tahanan. Kaagad kinuha ng matanda ang buntot bagi. Nag-usal ito ng orasyon at dito napatay ang manananggal. Napakatigas naman ang ulo nyo. Hindi ba't biniling ko sa inyo na huwag niyong bubuksan ang pintuan? Dahil nag-aabang lang sila. Lalo na't buntis ka, iha. Wika ni Aling Inday. Nagulat ang magkakaibigan sa huling salita na binitawan ng matanda. Napatingin ito kay Pai. Ako? Buntis? Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Wika ni Pai. Hindi ko na maipapaliwanag pa sa inyo. Mas mabuting tulungan nyo na lang ako na iayos ang kaibigan niya nang magamot ko ito. Wika ni Aling Inday. Kaagad na pinaupo sa upuan ng mga ito si Binsoy. Sinimula naman ni Aling Inday na gamutin ang sugat ng binata. Saan ka ba kasi nagpunta, Binsoy? Tsaka manang, anong nilalang po ba yung umatake sa kaibigan namin? Tanong ni Sander. Manananggal ang tawag sa nilalang na yon. Isang uri ng aswang.
Marami pang ibang nilalang na kagaya nun ang nag-aabang sa dilim. Kaya mag-iingat kayo. Lalo ka na iha. Dahil ang batang nasa sinapupunan mo ang kanilang habol. Tugon ni Aling Inday. Hindi naman makapaniwala si Pai sa sinasabi ng matanda. Mikoy, anong gagawin natin? Buntis ako at hindi pa tayo nakakapagtapos ng pag-aaral. Papatayin ako ng mga magulang ko nito eh. Wika ni Pai. Huwag niyo munang isipin yung bagay na yan. Sa ngayon kailangan na muna nating makaalis sa lugar na to. Dahil nasa panganib ang buhay mo eh. Tugon ni Sander. Ano na pong gagawin natin? Sira yung sasakyan at malayo din yung lalakarin natin. May paraan pa po ba para makahanap tayo ng signal at makaalis tayo sa lugar na to? Tanong ni Binsoy. Ang paraan lamang ay maayos ang inyong masasakyan at malabanan ng kadiliman. Walang ibang gagawin kundi yun lang. Pero base sa inyong kilos, halatang wala kayong alam sa pakikipaglaban. Kaya paniguradong mahihirapan kayo. Tugon ni Aling Inday. Ilang sandaling natahimik ang mga ito. Sinuot naman ng matanda ang isang pulang korales kay Pai. Nagpahinga na ang magkakaibigan at sa mga oras na yon, hindi makatulog si Sander. Nagbantay lang ito at nakiramdam sa paligid. Ilang sandali lang ang lumipas. Narinig ng binata na tila may naglalakad sa bubong ng tahanan. Kaya naman naging alerto ang binata. Maya-maya ay bigla na lamang humangin ng napakalakas. Nakita ng binata na tila pilit binubuksan ang bintana malapit sa kinihigaan ni Pai. Kaya kagad nitong ginising ang mga kaibigan. Ngunit bago pa man makalapit si Sanders sa mga natutulog na kaibigan, bigla na lamang bumukas ang bintana. Dito nakita ng binata ang isang malaking ibon. Uy, gumising kayo. Nakapasok na yung aswang. Umalis kayo dyan. Sigaw ni Sander. Natulala naman si Pai na makita ang malaking ibon. Naging malaking aso ito at umapak sa sahig. Hinila ni Mikoy ang kasintahan at tumakbo ang mga ito palabas sa silid na yon. Ngunit hindi pa man nakakalayo. Humarang ang aso sa daraanan ng mga ito. Pilit na inaabot si Pai ngunit humarang naman si Sander. Papatayin mo muna kami bago mo makuha yung bata. Halimaw ka! Sigaw ni Mikoy. Kami ang harapin mo. Kahit na halimaw ka pa, hindi ka namin uurungan. Wika ni Sander. Nagalit ang aswang at kagad sinunggaban nito ang magkakaibigan. Kaagad namang hinila paalis sa lugar na yon ni Binsoy ang dalaga. Samantalang ang dalawa naman, kaagad nilabanan ang aswang. Nakita naman ni Inday na akay-akay ni Binsoy si Pai kaya naman naalarma na ito. Aling Inday, napasok na po tayo ng aswang. Hindi namin alam kung paano pero nandun sila Sander at Mikoy. Pilit nilalabanan nila yung malaking aso. Wika ni Pai. Dito lang kayo. Hindi makakapasok sa silid na ito ang mga aswang na yon. Pupuntahan ko lang ang mga kaibigan nyo. Tugon ni Aling Inday. Dali-dali namang pinuntahan ng matanda ang magkaibigan. Mag-iingat kami, Koy. Nasa likuran mo lang siya. Hoy Halimaw, ako ang harapin mo. Sigaw ni Sander. Nakita ng matanda na sugatan na ang dalawang binata dahil sa pakikipaglaban sa nilalang. Tantanan mo nga yung mga kabataan. Ako ang harapin mong halimaw ka. Hindi pa ba kayo nadadala? Inubos na lang tatay ko ang mga kasama mo.
Wika ni Aling Inday. Iwinasiwas nito sa hangin ang buntot pagi at kagad namang tinamaan sa likuran ng aso. Bumalik ito sa tunay na anyo. Isa itong lalaki. Nangihina na at kagad itong nagmakaawa kay Aling Inday. Ngunit walang awa ang matanda. Dali-dali nitong pinatay ang aswang. Napaupo sa sahig ang dalawa at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Saktong pagsikat ng araw, naglaho na parang bula ang mga katawan ng aswang. Kagad ginamot ni Aling Inday ang sugat ng magkakaibigan. Inasikaso ng mga ito ang sasakyan ngunit laking gulat nila dahil umandar naman ito kagad. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin, ha, Aling Inday. Ayaw niyo po bang sumama sa amin? Tanong ni Sander. Gumiti naman ang matanda sa magkakaibigan at sinabing, Hindi na. Marami pa akong dapat tulungan kung sakaling maulit ang mga nangyayari sa inyo. Mag-iingat kayo at sa susunod. Kung hindi kayo sigurado, huwag na kayong tumuloy pa. wika ni Aling Inday. Nagpasalamat ang magkakaibigan at umalis na ang mga ito sa lugar. Ang dapat na bakasyon ay naging isang hindi makakalimutang pangyayari. Magmula ng araw na yon, naging maingat na ang magkakaibigan. Bago pumunta sa isang lugar, inaalam muna nila ang sitwasyon dito. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa din malilimutan ni Sander ang mga naganap. Nang minsan, maligaw ang tropa. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Fredo. Taong 1971. Antipolo. Isang sikat na panday si Fredo sa lugar. Madalas may napapadpad na naghahanap o kaya na may magpapagawa ng bolo, itak, at iba pang patalim. Itinuturo ito sa tahanan ni Fredo. Ito na ang naging hanap buhay ng matanda. Dahil mula pagkabata ay mahilig na talaga ito sa mga sandata. Gumawa ito ng kubo sa tabi mismo ng tahanan para paggawaan ng mga patalim na nagsisilbi na ring hanap buhay ng pamilya. Katulong niya dito ang nag-iisang anak na lalaki at ang asawa naman ang madalas nag-aasikaso sa mga suki lalo na kung nagkakasabay-sabay. Kasama rin nila sa tahanan si Lola Estrella. 5 taon na ang nakalipas magmula nang sumakabilang buhay ang isa pang membro na kapatid ni Lola Estrella na si Lolo Tasio. Dahil sa hanap buhay, kahit papano'y masasabing maganda ang buhay ng pamilya. Nang mga panahong yon madalas na bumibili ng patalim ang mga tao sa lugar dahil nagkalat ang mga aswang. Dahil dito, hindi na iba sa pamilya ang mga ganitong usapin. Nakakarinig man ng mga pagaspas ng ibon. Hindi naman nila kagad pinapaalis o pinapatay hanggat hindi nagdudulot ng perwisyo sa pamilya. Naniniwala si Fredo na hindi naman lahat ng aswang ay masama. Meron ding mabait at ang tanging punteriya ay mga karne ng hayop. Isang araw, dahil madami ang nagawang bolo ay nakaramdam ng labis na pagod si Fredo. Nakatulog na ito sa isang sulok ng pinagtatrabahuhan at 10:00 na ng gabi nagising. Pagkamulat ng mga mata, may nakita ito na isang napakalaking ibon sa harap ng tahanan. Hindi naman gumagawa ng ingay bagkus nakatitig lamang sa pinto na tila taong nag-aantay pagbuksan.
Hindi lubos na mailarawan ni Fredo ang itsura dahil napakadilim sa labas ng gabing yon. Tanging ang pakpak at paa lamang ang naiilawan dahil sa sinag ng gasera sa loob. Pinagmasdan lang niya ito. Pinabayaan hanggang sa ilang minuto pa ay kusang umalis. Ayon kay Fredo, baka isa ito sa mabait na nilalang at nang hindi na maramdaman ang presensya ng ibon, pumasok na ito ng tahanan. Pagkapasok, bigla namang nagulat dahil gising at nakatambay pa sa may bintana si Lola Estrella. Hola, bakit gising pa po kayo? Hindi po ba kayo makatulog? Tanong ni Fredo. Tumugon naman ang matanda na papatulog pa lamang at pinapalipas muna ang pagkabusog sa kinaing hapunan. Dumiretso na din sa kusina si Fredo. Sinabihan ang matanda na pumasok na ng kwarto. Kumain lamang ito ng isang perasong kamote at nang matapos ay kinuha ang sariling itak. Pinunasan habang nakatitig sa bintana. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, dahil wala namang kakaibang napansin ay natulog na ito. Tuwing gabi ay ganito ang nagiging gawain ni Fredo. Bago pa man magpahinga ay sinisiguradong walang umaaligid na nilalang sa tahanan. Kinaumagahan, maaga itong nag-umpisang magtrabaho at nang magising ang iba pang miyembro ng pamilya. Nagpaalam sila na hindi na muna tutulong dahil magluluto pa ng mga dadalhin sa puntod ni Lolo Tasio. Karawa na matanda ng araw na yon. Nagwika naman si Fredo na hapon na lamang siya dadalaw dahil tatapusin muna ang tinatrabaho. Makalipas ang ilang oras ay umalis na ang mga kasama. Nagbili naman ang asawa na wag nang magluto dahil may iniwang makakain sa loob. Eksaktong pagkaalis ng mga ito, dumating naman ang matalik na kaibigan kaya nagkaroon si Fredo ng kasama. Dahil napasarap ang usapan ng dalawa, hindi na muna ito umuwi at sabay pinagsaluhan ang itinarang tanghalian. Matapos kumain, bumalik na sa pagtatrabaho si Fredo habang patuloy pa rin ang pakikipag-usap sa kaibigan. Hindi na rin namalayan pa ang oras. Kaya nagulat na lamang na makitang nakauwi na ang pamilya. Kaya nagpaalam na muna si Fredo. Naglakad papunta sa puntod ng ama. Dahil isang oras din ang naging lakaran. 6:30 na itong nakarating sa sementeryo. Malayo pa man sa puntod. Natanaw na nito ang isang malaking itim na ibon. Nakapatong sa mismong puntod. Habang papalapit, napansin niya na tila kaparehas ito ng nakita kahapon lamang. Dahan-dahan lang sa paglalakad si Fredo. Natigil na may masipang lata dahilan kung bakit biglang lumipad ang malaking ibon. Nang makaabot sa puntod, taimtim itong nagdasal at kinakamusta ang lolo. Nakagawian na ng matanda na makipagkwentuhan dito tuwing kaarawan. Nasa ibabaw lang ng puntod habang nilalahad ang mga ganap sa buhay sa loob ng isang taon. Si Lolo Tasio lamang ang tanging pinagkakatiwalaan ni Fredo sa anumang sikreto sa buhay. Wala mang naririnig na direktang sagot. Ngunit alam niyang nakikinig pa din ito. At dahil kung ano-ano na ang naibabahagi, 9:00 na ng gabi nakapagpaalam. Pagtayo sa puntod na kinauupuan, nakita muli niya ang malaking ibon na nakadapo sa isang puno malapit sa pwesto. Sa pagkakataong yon, mas malinaw niyang nakita ang itsura ng malaking ibon. Ayon kay Fredo, may muka,
katawan at buhok ito na tila normal na babae. Ngunit ang braso at paa ay sa ibon. Napakalapad ng pakpak at mahaba ang kuko sa paa. Samantalang ang buntot naman, napakahaba din na tila pareho ang sukat sa pakpak. Nakakatakot man ang katawan, ngunit ang muka ay napakaamo. Ilang minuto ding pinagbasta ni Fredo ang nilalang. Hindi naman ito gumagalaw at nagmamasid lang, kaya nagpa siya ng umuwi dahil wala namang mapapala sa nilalang. Habang naglalakad, hindi mawala sa isipan ang itsura ng nilalang. Kaya hindi pa man nakakalayo, muli niya itong nilingon at nakitang nasa puntod muli ng lolo. Hindi na siya bumalik pa, dahil parang mabait naman ang ibon at malayo naman ang itsura nito sa mga balbal na kumakain ng bangkay. Nang makarating sa tahanan, naabutang tulog na ang mga kasama. Lumabas muna ito para pumunta sa kubo dahil nagkalat pa din ang mga kagamitan. Kinakailangang maitago ang lahat ng ito dahil maraming kabataan ang mga gumagala na namemerwisyo. Nang matapos sa pagliligpit, muling nanlaki ang mga mata dahil may nakita siyang muli na napakalaking ibon. Hindi na ito kagaya kagabi. Nakadungaw ang mukha nito sa bintana. Kumuha ng bagong gawang itak si Fredo at dahan-dahang lumapit sa nilalang. Itinaas ang kanang braso na may hawak na itak bilang preparasyon kung sakali mang magalit. Nang malapit na sa bintana, natigil ito sa paglalakad dahil nakita niya si Lola Estrella. Kinakausap ang nilalang. Hindi nagtagal ay napansin siya ng matanda at may kung anong binulong sa nilalang at bigla na lamang itong lumipad. Dali-dali nang pumasok si Fredo para itanong sa matanda kung ano ba ang nangyari. Bata pa lang kami. Mahilig na talaga ang lolo Tasyo mo sa mga anting-anting. Pumupunta pa yon ng bundok para lamang makahanap ng iba't ibang ore. Ngunit bigla na lamang itong tinalikuran nang makilala niya si Rosa. Madalas niya itong maikwento sa akin. Isang beses isinama niya ako sa bundok at pinakilala niya ang kasintahan niya. Halos mamatay naman ako sa gulat, apo, nang hindi tao ang tumambad sa harapan ko, kundi ang mistong ibon na nakita mo kanina. Noong una hindi ko din matanggap, pero kalaunan, nakakausap ko na ito dahil sa likas na mabait naman ng mga kinara. Tuwing bago at pagsapit ng kaarawan ng lolo mo, pinupuntahan ako niyan para mga musta. Kapag umibig ang mga ito hanggang kamatayan na. Kaya sa susunod na makita mo ulit siya po, huwag mo sanang pagtangkaang patayin. Dahil siya lamang ang nag-iisang babae sa buhay ng lolo mo. Pagpapaliwanag ni Lola Estrella. Dahil sa narinig, halos hindi maitikom ni Fredo ang nakangangang bibig. Bukas man ang isipan sa mga nilalang, ngunit hindi nito akalaing magagawang umibig ng lolo sa hindi isang tao. Pumasok na ang matanda sa kwarto habang si Fredo naman isinara ang bintana at siniguradong nakasara ang pinto. Magmula ng gabing yon, hindi na muling nakita ni Fredo ang ibon. Ayon kay Lola Estrella, dumadalaw pa din ito tuwing kaarawan ng lolo, ngunit hindi na nagpapakita sa kanya dahil nag-iingat nang makita pa ng ibang tao. Sinubukan niyang magtanong sa mga suki kung may alam ba silang nilalang na kinara ang tawag. Ngunit lahat sila ay palaging wala ang isinasagot. Ayon sa kanya, siguro nga ay nag-iisa lamang ito sa lugar. Sa paglipas na mahabang panahon,
Marami mang nilalang ang nakasagupa ngunit hindi nito malilimutan ang minsang masilayan. Ang nag-iisang nobya ni Lolo Tasio. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lang sa kwentong ito, kahit sino may karapatang umibig at mahalin. Kahit mapatao man yan o mga nilalang. Maging katulad nawa tayo ng Kinara sa ating kwento. Kahit nawala na si Lolo Tasio, hindi pa din nawala ang pag-ibig nito sa kanya. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong pakinggan at suportahan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.